Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula ay manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, patnubayan mo po kami sa araw na ito. Patuloy mo po kaming gabayan upang lahat ng aming tungkulin ay aming magampanan. Tulungan mo po kami sa mga pasya ng aming ginagawa. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Michelle Tipaltingka at ang kasama ko ngayon sa araw na ito ay si Binibining Jasmine Sarillosa at si Binibining Hana Camins. May liban ba sa klase? Magaling! Ako'y nagagalak na walang liban sa klase ngayon. Maaari niyong basahin ang ating layunin ng tahimik gamit ang inyong mga mata. Sinong may nakaalala tungkol sa paksa ng ating tinalakay noong nakaraang pagkikita? Okay, magaling! Ang paksa ng ating tinalakay noong nakaraang pagkikita ay tungkol sa mga hakbang ng paglalahat ng papel ng pananaliksik, pagkatapos ng paglalahad ng papel, at ang mga karaniwang tanong sa paghaharap ng papel. Ngayon, may ipagkagawa ako sa inyo. Ito ay tinatawag na word puzzle. Papangkatin ko ang klase sa 7 pangkat. Bubuuin nyo ang mga salita ng aking ibibigay at mag-brainstorming sa salita ng inyong binuo kung may kaalaman ba kayo o idea tungkol sa salitang ito. Magbibigay lamang ako ng 1 minuto upang buuin at mag-brainstorming sa inyong pangkat. Okay, magaling! Tama ang lahat ng mga salita na inyong binuo at mga idea na ito. Ang mga salita na inyong binuo ay panimula at kaligiran, suliranin o layunin, saklaw at limitasyon, hypothesis, konklusyon, lagom, at pamamaraan ng pananaliksik. Ako ay natutuwa dahil lahat ng pangkat ay nagkooperasyon sa kanilang mga grupo. Kung kaya't bigyan nyo ng masigabong palakpakan ang inyong mga sarili. Sa tingin ko ay handa na kayo sa ating itatalakay ngayong araw. Kung kaya't tatawagin na natin si Binibining Hana Camins. Magandang araw mga mag-aaral. Ako nga po pala si Binibining Hana Camins, ang magiging guro nyo sa talakayan na ito. So, dadako na tayo sa ating talakayan. Sino makapagsabi sa akin kung ano ang magiging paksa natin sa araw na ito? Okay, ikaw Binibini. Maraming salamat. May iba pang gustong sumagot? Okay, tama. So, ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay patungkol sa pagbibigay diin sa mga patnubay sa pagbuo ng isusumiting papel pampananaliksik. So, upang maging ganap na may kaayusan ang pagbuo ng isang pananaliksik, nararapat na magkaroon ang bawat mananaliksik ng isang gabay, lalo na hinggil sa mga bahagi at komponent ng papel, nang sa gayon ay hindi mauwi sa pagkakaligaw ng direksyon ang naturang gawain at kaakibat na mga proseso nito. So, ang pangunahing bahagi ng papel pananaliksik ay ang panimula at kaligiran. Binibini, maaari mo bang basahin? Okay, maraming salamat. Kapag sinasabi nating panimula at kaligiran, ito ay nagbibigay impormasyon hinggil sa pag-aaral, layunin, kasalukuyang kalagayan, mga suliranin, resulta ng kaugnay ng pag-aaral, na magbibigay sa mga mambabasa ng paunang kaalaman ng kabuuang pag-aaral. So, ang bahaging ito ay may
nagpapalooban ng ilang kaugnay ng pag-aaral at legal na batayang makapagpapatibay sa isang pinanindigang dahilan sa pagbuo ng naturang pag-aaral. Gayon din ang kaugnayan nito sa mananaliksik at ang nagtulak sa kanya upang isulong ang naturang pag-aaral. Ang pangalawang bahagi naman ay ang theoretical at conceptual na balangkas. So kapag sinasabi nating theoretical at conceptual na balangkas, ito ay ang theoretical na balangkas ay mga pansuporta at patunay sa inilatag na suliranin at layunin upang maging batayan sa lawak ng pag-aaral. Ang konseptual na balangkas naman, ito ay nagpapamalas ng tiyak at masusing paglalarawan ng konsepto. Okay, dadako naman tayo sa pangatlong bahagi. Okay, Ginoo, maaari mo bang basahin ang pangatlong bahagi? Okay, maraming salamat. May ideya ba kayo kung ano ang suliranin o layunin? Okay, magaling. Maraming salamat. So, ang suliranin o layunin, ang isang mabuting suliranin ay itinuturing pinakamabigat na interes o pagganyak sa mananaliksik. Kagamit-gamit sa mga taong may kinalaman o kaugnayan dito sa isang tiyak na larangan. Bago at kakaiba, napapanahon at may sapat na lamang panahon at walang makahahadlang pansamantalang na ethical o moral na pananaw. So, ang layunin o suliranin ng pag-aaral, ito yung mga suliranin na kung saan magiging focus ng iyong pag-aaral na gusto mong bigyan ng solusyon. Ang ikaapat na bahagi naman ay ang hypothesis. So, ito'y tumutukoy sa mga sapantaha o hinala na pagpapaliwanag sa mga behavior, phenomenon, at pangyayaring magaganap pa lamang. So, ito ay maaaring null o alternative hypothesis. So, ngayon, dadako naman tayo sa ikalimang bahagi. Ang ikalimang bahagi ng papel pampanaliksik ay ang saklaw at limitasyon ng pag-aaral. Ang saklaw ay tumutukoy sa kabuuan, bahaging nasasakupan at nilalaman ng pag-aaral na kinabibilangan ng paksa, layunin, kagamitan, larangan, panahon, at mga isyong kinapapalooban ng pag-aaral. So, ang saklaw at limitasyon, dito natin makikita kung ang magiging sino ang mga respondente ng iyong pananaliksik, sino ang magiging saklaw, kung hanggang saan ang lugar. So, ang limitasyon naman, mga hadlang at kahinaan na hindi kontrolado ng mananaliksik, kaya naman ay hindi inaasahang maging bahagi ng naturang pag-aaral. Ika-anim na bahagi ng papel pampanaliksik ay ang kahalagahan ng pag-aaral. So kapag sinasabi nating kahalagahan ng pag-aaral, ito ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pag-aaral o ang maiaambag ng kalalabasan o resulta nito sa mga makikinabang. So, ang kahalagahan ng pag-aaral dito tinatalakay kung sino ang bebenepisyo sa pag-aaral na ginawa mo. So, ang makikinabang sa resulta ng pag-aaral ay maaaring maayos na ilahad habang tinutukoy ang mga pakinabang ng naturang pag-aaral na maaaring makamit mula dito. Naintindihan po ba? Okay. So ngayon, dadako naman tayo sa ikapitong bahagi ng papel pampananaliksik.
Pag sinasabi nating review ng kaugnay na literatura, ang pangunahing proseso na nagdadala sa mga naunang teorya na kinapapalooban ng sistematikong pagtukoy, paglalaan at pag-aanalisa ng mga dokumento na naglalaman ng impormasyon kaugnay sa suliranin. So ito ay kinapalolooban ng banyaga at lokal na babasahin at sanggunian na maaaring palimbag o elektroniko o maging ang literaturang gray. So kapag sinasabi nating review ng kaugnay na literatura, ito yung mga pag-aaral o artikulo na may kaugnay o may kinalaman sa iyong pag-aaral upang ito ay magiging suporta sa iyong papel. So ang pangwalong bahagi naman ay ang pamamaraan ng pananaliksik. So dito, ito ay nagtataglay ng disenyo, description ng kapaligiran, respondent, ang sample, instrumentasyon, ang istatistika at panukatang ginamit at ang hakbang sa pagkalap ng impormasyong kailangan sa naturang pag-aaral. So gayon din ang pagproseso ng datos at ang istatistikang pagtuon dito. So dito naman sa siyam na bahagi ay ang presentasyon, analysis at interpretasyon ng datos. So dito ay inilalahad, ipinaliliwanag at inaanalisa sa bahaging ito upang magbigay ng impormasyong kaugnay sa pag-aaral. Ang pang-10 bahagi ng papel ng pananaliksik ay tinatawag nating lagom. Ang lagom ay konklusyon at rekomendasyon. So ito ay tuwirang pahayag o katugunan sa mga tiyak na suliraning inilahad ng may tamang pagkakasunod-sunod at pagkakaugnay ng lagom, konklusyon at rekomendasyon alinsunod sa resulta ng pag-aaral. So, maaari rin namang mag-iwan ng mungkahi sa mga susunod pang mananaliksik na nagnanais na magtaguyod ng kaugnay na pag-aaral at suliranin. So, ang magiging lagom, konklusyon at rekomendasyon ng isang pag-aaral o ang iyong papel, ito ay magiging batayan o pwede mapagkunan ng mga ideya para sa mga susunod na mananaliksik. Kalabing-isang bahagi ng papel pampananaliksik naman ay ang talasanggunian. So dito, ito ay kinapapalooban ng talaan ng sanggunian at iba pang source at material na isinaayos ng ayon sa tamang pagkasunod-sunod ng paalpabeto. So dito sa talasanggunian, dito natin makikita ang mga source na kung saan natin nakuha ang ating mga datos o iba pang mga impormasyon. Ang panghuling bahagi naman, ito ay ang appendix. So, ang appendix ito ay ang bahaging naglalaman ng talatanungan, mga liham, transaksyon, dokumentong legal, mga probisyon, at iba pang karagdagang material na ginamit at nabanggit sa pag-aaral. Ako si Binibining Jasmine P. Sarillosa at ako ay isa sa mga guro sa araw na ito. Base sa ating tinalakay sa araw na ito, wala na ba kayong mga tanong, class? Mahusay, wala na. So kung wala na kayong mga tanong, sisimulan na natin ang ating oral recitation. Para sa inyo, bakit mahalaga na malaman ang pagkasunod-sunod ng mga bahagi ng pananaliksik?
Meron bang gustong sumagot? Magtaas lamang po ng kanang kamay. Binibining Deborah, nais mo bang ipaliwanag sa amin kung bakit mahalaga na malaman natin ang pagkasunod-sunod ng mga bahagi ng pananaliksik? Mahusay. Class, bigyan natin si Binibining Deborah ng 5 palakpak. So, tama. Tama ang sinagot ni Binibining Deborah. Meron pa bang gustong sumagot sa tanong ko? Ginoong Kenneth, may maibabahagi ka ba sa klase kung bakit mahalaga na malaman natin ang pagkasunod-sunod ng mga bahagi ng pananaliksik? So, tama. Class, bigyan natin si Ginoong Kenneth ng 5 baksak. So, kung wala na kayong mga tanong, wala na kayong mga maibabahagi sa klase, naintindihan niyo ba kung ano ang tinalakay natin sa araw na ito? Mahusay. Ang ating panuto ay susuriin kung anong bahagi ng pananaliksik na bibilang ang mga naibigay na bahayag. So, maliwanag ba class? Kung mahusay. Kung maliwanag na, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sagutan ito. At maaari nyo itong sagutan nang hindi kayo nag-iingay. Maliwanag ba class? Dumako naman tayo sa ating formal na pagtataya. Ating panuto ay tama o mali. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Isulat ang letrang T, sapat lang kung ang pahayag ay tama, at letrang M naman kung ang pahayag ay mali. Isulat ito sa kalahating papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Para naman sa ating kasunduan, ang ating panuto ay magsaliksik kayo ng mga halimbawa ng pananaliksik at ipaliwanag kung ano ang layunin ng mga napili niyong pag-aaral o napili niyong yung mga nabasa niyong pananaliksik. At ipapasa niyo ito sa susunod na ating pagkikita. Maliwanag ba class? Magaling. At kung tapos na, ay i-dismiss ko na kayo ng maaga. Yun lang, maraming salamat.